Kamusta ka mo mga kabyanan? Sa liwat dalayaon gid ang Ginoo nga makabalik kita sa sining buluhaton naton diri sa social media. Daw kadugay sa tinion nga wala kita makabalik diri sa aton nga Facebook Live. Bangod man sa madamo nga mga obligasyon kag mga kasakuon sa ministry, apang dalayaon ng Ginoo nga mabalik naton ni karon, kag especially nga may mga importante kita nga butang nga dapat gid nga talupang don, mensahe para sa mga tumuluo, hilabi na gid sining ulihi nga mga inadlaw, kag sa mga wala makabaton kay Kristo binila personal manuluwas, tinion na ini nga dapat nga talupang doon nimo ang kinanglanon sa imo kalag. Kay bangod nga malapit na lang ang pagkari sa aton Ginoo, makita naton ang mga tanda nga ginhambal niya sa Matthew chapter 24 kay ang ginhambal sa Biblia nahanungod sa promise ng Ginoo magakari sa liwan. Amoy na aton talupang doon karon gani ini aton nga programa, mahimo lang kita sa mga updates sa prophecy. Because for many years amo na ang gitagaan naton sang atensyon gid ang pagdala sa inyo sang natawag naton mga prophetic messages nga nagahalin diri sa pulong sang Ginoo. Gintun-an naton ang Book of Revelation, Matthew 24, Ezekiel, Daniel, kag tanan pa gid nga prophecy diri. Pero kay ang prophecy makabig naton nga nagabag-o iniya sa matag adlaw kay ti bangod nga bahin ini sa future, gani amo na nga i-update naton kon bala inang nagakatabo sa kalibutan karon. Amo na ini ang mga tanda ginhambal sang Ginoo, kay almost tanan nga mga tanda nga ginhambal sang Ginoo nagakatuman na. Kung maglantaw kita karon siya katabo sa kalibutan, halin sa ginatawag naton pag-ilinaway sang kalibutan na ginhambal sang Ginoo, there will be wars and rumors of wars. Di makita ta karon sa bagay nga ini nga katabo karon sa Eastern Europe, ang pag-atake sang Russia sa Ukraine. Nakabasa kita, nakapamati kita sa news na hanungod sa nakalain-lain nga mga analysis kung nga ang naghimo sini nga tikang ang Russia, kag ti aton naman niya karon talupang doon sa sining aton series of studies ang rason gid sa pulong sang Ginoo from the biblical point of view. Kay ti madamo man niya sang mga opinion ang mga katawhan, suno sa nabasihan nila sa mga data nga ilang makwa sa mga happening sa bilog kalibutan. Pero diri aton liwat nga tukibon kun nga ginhimo ini sang Russia o kon ni Putin nga mag-atake sa Eastern Europe, ano ang mga rason kag natagna bala ini. May ara balagid matuod nga matabo sa palaaboton sini natawag nga nuclear war. Ina balagid tagna sa Biblia matabo ayhan ini, may ara ayhan nga Third World War. Madamo kita sa mga pamangkot kag hindi naton ini mabaliwala. Hilabi na gid nga ang nagakatabo sa kalibutan karon amo ini mga butang nga hambal sang Ginoo sa aton sa iya mga paandam, mga warnings, kag of course sa mga pagpukaw sa mga Kristohanon. Hilabi na gid karon nga ang sitwasyon sa mga Kristohanon nga ginhambal man sa prophecy sa Revelation chapter 2 nahanungod sa tinion sang Laodicean church. Kay ti amo na subong ang natawag naton nga tinion sa mga kasimbahanan karon, ari kita sa katapusan nga mga tinuig, mga inadlaw sang natawag naton na simbahan kung ano ang attitude sini. Ang mabasa naton nga ari kita karon sa tion sang natawag naton pagkabugnaw kag prioritize sa mga butang nga temporaryo kag nalipatan naton ang paghatag sang tinion sa aton gidya Ginoo. Ganiobdan niyo ako sa sininga naman nga mga series of studies sa sining aton nga prophecy updates kagabay nga madamo sa inyo nga nagapamati, hilabi na gid sa mga tumuluo nga madumduman naton ini, balik naton sa atong pangunahuna ang mga importante nga butang nga ginhambal sang Ginoo sa iya pulong sa paggamit sang iya mga prophets, sa mga apostles, kag ini kun remind kita sini, then magamit natin ini sa pag-evangelize, sa pagsugid sang mayong balita sa mga katawhan nga wala pa ya makabaton kay Kristo bilang ilang personal manuluwas. Kag hilabi na gid sa aton mga hinigugma sa kabuhi, kay ti madamo sa aton ay hanang aton nga panimalay, kaparentihan, ang aton nga mga kaabyanan, way pagid naton masugiran sang pamaagi sang kaluwasan. Ti obligasyon naton ina. It is my prayer nga kabay nga paagi sining update naton sa prophecy, liwat nga magbukas ang aton tagipusoon, magmuklat ang aton mga mata, tagtagaan naton liwat sang atensyon ang ining mga hitabo. Kaya I know sa aton kabuhi bilang Kristohanon, kisa na involved man kita sa mga bagay sining kalibutan, kasumang ligad naton nga election, di madamo sang pagbinahin-bahin apang ang aton paglaom hindi nakabutang sa kamot sang mga politicians, kundi ang paglaom sining kalibutan ara sa aton Ginoong Jesucristo. So kinahanglan gid nga kita nga tumuluo magbugtaw sa sining tinion kag aton himuon ang aton buluhaton sa pag warning sang mga katawan sa kalibutan.
sa pagpukaw sa mga tumulo kag sa pagpahibalo sining natawag naton mayong balita nga ang atong Kristo Hesus magakariliwan kag I pray nga nakaaman ikaw. Giniuna naton nga bukaron diri amo ang ginhambal ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 3, no? So isa ini ka matahom nga mga dinalan nga I pray nga tagaan nimo sa atensyon sa pagtuon nahanungod sining sulat ni Apostol Pedro. Nakabalo kita nga si Apostol Pedro hindi siya makabig naton nga daw ka systematic nga writer kasubong nila ni Apostol Pablo pero gingamit siya sang Ginoo sa iya diri writing sa 1st and 2nd Peter nga sa bagay ang katuyuan ni Apostol Pedro diri iya sa iya ginsulat ginhambal diri sa verse 1, this second epistle, beloved, I now write unto you in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. Gani ko natulang tawon dira ang katuyuan ni Apostol Pedro sa pagsulat sining iyang epistle, ikaduhang nga epistle, kaya may 1 Peter siya, di siyempre mo ng 2 Peter, ang katuyuan niya, among ipahanumdumon kita, to remind us, kag silingiri, to stir up, if you read that, no, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. So luyag lang yan ni Apostol Pedro nga i-remind o kung pahanumdumon kita kay kisa matuod, no, bisang kita nga tumuloon nagakalipat kita kung ano na ini nga tinion amo na nga si Apostol Pablo sa iya mga sinulatan ginahambal gid na nga kung ano na ang tion subong kag ining tinion siling niya that we should wake up from our sleep kag ang atong Ginoong Kristo naghambal man sina because our redemption is nearer than when we believe. Sa bagay to continue with that in verse 2 siling ni Apostol Pedro, that ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets and the commandment of us the apostles of the Lord and Savior. So siling ni Apostol Pedro diri nga madumduman naton, we will be mindful of the words sa mga pulong nga ginhambal sa mga holy prophets kag ang mga ginsulat sa mga apostles. Ang apostles ng aton Ginoong Kristo, meaning dire ginhambal ni Apostol Pedro nga sila nga mga nagsulat sila ni John, Paul, si Peter nga isa ini ka reminder. Timayo mo na no mga kabyanan nga ma-remind kita kay sa pagkadamo sa sining tinion sa mga butang nga nagagamo sa aton kabuhi. Sa bagay ang social media karon daw ka-toxic kayo no kay kadamo sa mga opinion, damo sa gina-post and even though nga kita nga mga tumulo labi na gid ang mga nagwali ginagamit naton ini kay siyempre even though iban daw hindi sila kompormisa na pero importante nga gamiton naton ang medium no sa pagpahayag sang mayang balita. Kag isa na ako dira bilang inyo alagad nga sang madugay na ginagamit naton kung ano man nga medium whether sa television, sa radio, karon sa internet no, sa Facebook, sa YouTube kag tanan na lang nga media nga ginahatag sa aton sang Ginoo nga magamit man naton kay we know exactly that in the future no sa palaboton nga future gamiton gid ni Antichrist ang ini nga technology agud kontrolahon ang kalibutan. Kag nakita naton ina kag sa bagay ti madamo sa to nagapamangkot kung sino nag-imbento sang computer kag sining technology kag siyempre wala sa bisan sa aton nga makasabat sina kay it was being developed no kag gina update sa madamo nga maalam sa teknolohiya pero isa lang ka bagay dira makabyanan kabaluta nga in the last days kag kung pasahon mo ang Revelation chapter 13 ini nga technology gamiton ni Antichrist kung mag-abot ng tinion ginatawag naton nga cashless society kay bisan subong makita na nato no ang transaksyon nga way na nagagamit sang kwarta kundi ang bisan ang cellphone na lang naton kag maabot ang tinion nga isaylo ina nga technology sa aton mga kabot kag inang ginhambal nga 666 nga pagagamiton ni Antichrist in the coming days no in the coming years maybe way takabalo kung sa doon na mabot pero ari kita sinang tinion sa iya fulfillment gamiton ina sa aton kaaway in order to control the world and there will be a great deception sa sining kalibutan kay madamo sang tao bangod sang influence sang media ang ila tagi pusoon nagapilit sa sina nga mga bagay. So amo na nga hambal ni Apostol Pedro diri sa aton niya that you will be mindful of the words which were spoken by the holy prophets and the commandment of the apostles and Savior. Amo na nga usisaon naton makabyanan kag I know hindi lang ini sa isa ka settings naton nga tun-an kag I pray nga magamit liwat ni sang Ginoo aton nga update sa prophecy agud nga simpre kasubong sang katuyuan ni Apostol Pedro nga ma-remind kita kay amo man ang katuyuan sa inyo alagad nga mapahanumdum lang kita
amo na nga dapat gid iniiwali sa mga pastor, labi na gid ang Book of Revelation, the last book of the Bible nga ginpasulat sang Ginoo sa kay John, agud ipahayag ini sa mga kasimbahanan kung ano ang plano sang Ginoo sa palaabuton. Di madamo sang nahadlukan sang Book of Revelation. Sa bagay, no, makaladlok man kung wala ka Kristo sa imong kabuhi, kay wala ka sang kasiguraduhan nga kung mabilin ka sining kalibutan, grabe gid ang pag-antos nga ginahambal sa aton sang pulong sang Ginoo nga maabot sining kalibutan, the great tribulation. And I believe nga ini is nearer than when we believe. Ang isa sang bagay diri ginhambal ni Apostol Pedro nga isa ka warning, no, ginhambal dira sa verse 3 sang 2 Peter chapter 3, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. So ang ginhambal ni Apostol Pedro diri nga makabig naton nga isa ka problema sa katapusan nga mga inadlaw, sa bagay damo gyud man ang matabo sa katapusan ng mga inadlaw, no, bisan si Apostol Pablo nag-remind man siya sa aton sa 2 Timothy chapter 3 nga sila nga, this know also that in the last days perilous time shall come. Perilous or kung dangerous bangod nga siling diri, men shall be lovers of their own selves. They will be covetous, ginambaldra, no? Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, kag ang tanan gid nga attitude nga ginambal ni Apostol Pablo, no, nga magaliwat ang batasan sa mga tao, and hindi sila nga magaliwat sa maayo nga pamatasan, kundi maga-worst ang natawag naton batasan sa mga katawhan. Kag makabig naton nga pinaka-dangerous nga bagay sining ulay mga inadlaw, siling gani siya isa ka manugwali nga hindi ang mga nuclear weapons, hindi ang ginamo, kundi ang attitude sang mga tao. Kag sa aton nga nagatinguha sa pagwali sa mga balita, agod nga ang tao makabaton kay Kristo nga personal luwas, nagabudlay ang situation. That's why nga kinahanglan gid naton sa aton mga Kristiyanon ang gahom sang Ginoo kag ang balaan nga espiritu nga muna ang magpangamuyo kita pirmi, labi na gid kung nagapangalagad kita kag nagawali sa mayang balita, pangamuyuan yung ini nga program nga kabay nga gamiton sang Ginoo ang iya pulong agud mag-convict ang balaan nga espiritu nga ang mga tao muklat, makatalupangod, kag maintindihan nila ang dangers sining ulihi nga mga tinion. Di sa bagay, no, sa diri sa tun-an naton sa kay Apostol Pedro, ang warning actually nga maabot ang tinion nga may mga katawhan siling diri, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers. Ano bala inang mga scoffers? Actually mo ni silang mga mayubiton ang nagayubit bala sang pulong sang Ginoo nga magsiling o kasubong siling diri diin ang promise sang Ginoo nga magakari siya luwan since the father fell asleep. Halin siya nagkalamatay nga itong mga tigulangan, all things are just the same. Pero siyempre kung lang taon tayo magkabyanan, hindi nagigya the same eh. Actually 50 years ago, 50 years ago, I was 20 years old. I was in college. Kag laing gid ako ni kumparar mo ang tinion sang 50 years ago kag subong. Sa tanan nga aspito sa papangabuhi, no, kalain gid ya makabyanan, and I believe you will agree with me. So kisa gani na pamangkot ko bala niya question, no. Every time magwali ako sa mga tumuluo nga ano ay hanang matabo 50 years from now. Pagtuod man na biyan, no, I hope i-consider mo ina, anong matabo sining kalibutan kung mag-count ka 50 years from now, magabag-o ayan ang kalibutan, masulbar ayan sa tao ang ilang natawag problema. Sa bagay, ti madamo sa mga bilyonaryo subong kay Elon Musk, sila ni Jeff Bezos nga nagatinguha nga malambot ang kahawaan kag gapangita sa iban nga planeta nga masayluhan. Even though nga kung kapati man sila sa pulong sa Ginoo kun wala, kay siyempre bisan si Elon Musk nagambal gani nga ti ano gid ako magpa-impyerno ko, as if nga daw wala siya balaya naga-care, ginalahog-lahugan niya inang natawag nga impyerno wa siya kabalo nga kung hindi siya makabalik kay Kristo nga iya personal manuluwas, bisan pa tag-iya siya sang natawag naton nga billions of money ang kadayawan niya ang gahom, and yet silin sang Ginoo sa aton, no, tanan nga what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul. So sa pagkadamo sang nakabig naton nga mga mayubiton nga mag-abot sa sining ulihi nga mga inadlaw, kag ina dapat hibaluon naton. Sa bagay ang scripture nagahambal gid sa aton sining mga bagay, no, bisan si
Haring David naghambal sa Psalms chapter 1 and verse 1 nga may mga katawhan at tuli nga sa bagay sila niya ang tawo nga malipayon, ang isa katumulo, hindi siya ma-influensya sang mga di Diyos noon, sang mga makasasala, kag sang mga mayubiton. So, damo gid sa mga tao sining kalibutan karon bisan nga magbasa gani ka sa social media. Mayara gani ka siling nga nanungod sa pagkari sa aton Jesucristo nga hindi na kuno magkari ang aton Ginoo kay nalipat na siya kuno. Sa bagay naghambal sina mga religious leaders magani nga wala nagapati sang second coming sang Ginoo nga para sa ilay pangunahuna nga matinguhaan sang tao kag mabag-o ining kalibutan. Lantaw lang mga probisa sa mga politiko no nga may pagbag-o, pero anong pagbag-o maabot sining kalibutan? Actually kung ikaw ya maglantaw sa biblical perspective, kung basahon nimo pulong sa Ginoo kasubong sa gina-remind sa aton ni Apostol Pedro diri, makita ta nga kabaliskaran sang ginatinguhaan sang tao ang matabo sining kalibutan. Worst things are going to happen in this world. Ang atong Jesucristo yan nagpromise sa aton mo. In fact, kung imo lang taon inang promisa niya no, sang ari din siya sining kalibutan, mabasa mo na sa John chapter 14, no. Di ba bantog ina siya nga bersikulo sa Biblia, sa ilisang Ginoo dra sa iya mga disciples, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go ye know, and the way ye know. So dira sinagin promisa sang Ginoo ang iya pagkariliwan. Kagahambal sa Ginoo dira, I will come again. Sa bagay may isa ka English teacher nga nag-remind sa akon while I was preaching John chapter 14 nga sila niya, Pastor, kabalo ka sang diferensya sang ginhambal ni General MacArthur that I shall return, kaya ang ginhambal sa atong Jesucristo, I will come again. Ko ti ano man ma'am, actually ang word nga shall no kun imo gamiton ina, hindi na siya definite gid nga pulong masiling kaya nga I shall return nga kinahanglan mabalik kagid kay bisan nga wala gintuman ni General MacArthur nga ginhambal, but at least tuman niya okay lang bangod nga ti tao siya kag hindi gid siya maka siling piho nga makabalik siya. That's why ang aton Ginoo sila nga wala din naghambal tuod no sa aton ginatun Andre sa John chapter 4 verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Ang sila sa Ginoo, I will, hindi I shall. Kaya ti ang I will ya definite na iya nga kung gin-promise na sang Ginoo, mabalik gid siya. So amo nang aton yang kasiguraduhan nga mga tumulo nga when the Lord said I will come again, He will do it. Kag sa bagay no nga ini nga mga promisa ginayubit yapon sa mga tawag naton mga katawhan sining uli nga mga inadlaw suno sa kay Apostol Pedro. I hope nga obda nimo ako makabiyanan kay diri usisaon naton ining mga tanda nga ginhambal sang Ginoo. Kun bala matuod nga magakari siya kag inabala nga statement niya pagatumanon niya. Kay sa bagay bisan sa iya tinion may mga tao didto nga mga doubtful magani, isa dira si Thomas. Silindra Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So anong hambal sa Ginoong Jesucristo? Siya ang dalan, ang kamaturan, ang kabuhi. Wala sa makaabot sa amay kung hindi paagi sa iya. So ining promise ang Ginoo actually that I will come again. Iya iniya tumanon mga kaabyanan, no? Diri sa verse 3, I will come again. Bisan pa madamo sa mga mayubiton sining uli mga inadlaw nga magasiling tidin, hindi na mag-abot ang Ginoo. Kag madamo sa nagabutan dira sa social media nga maga-influence sa ihan sang mind sa madamo nga mga katawhan yang atong Jesucristo hindi na magkari. Pero abyan, ang promise ng Ginoo sa aton nga mga tumulo kag dapat hindi kita sinimalingkang kag isugid naton ini sa iban kay bangod ang paglaom lamang sining kalibutan amo ang promise ng Ginoo nga magakari siya liwan. Kag sa siningat tinion silindri niya sa iyang mga disciples, I will go to prepare a place for you. Gani hindi palagpat abyan ang pagkakadtuan ta. Kung basahon mong Book of Revelation sa katapusan nga chapter, ara dira no hambal dira sang Ginoo sa kay John, kay Apostle John, ang detalye sang matahom nga lugar, ang new heavens and new earth. Sa bagay diri sa 2 Peter chapter 3 gin-mention man ina ni Apostol Pedro that we are looking for that new heavens and new earth. Amoy na yang aton paglaom wala sa sining kalibutan. Pero abyan kinahanglan gid nga tuuhan mo ang aton Ginoong Jesucristo. Magabalik siya liwat. Amo na ang iya promise. Pero kung sa pagkari niya, kag wala ka makapreparar,
Wala mo ginhatag imo kabuhi sa iya, wala mo siya ginbaton bilang imo personal manuluwas. Di bisan tuod imo ang tanan niya gahom sa buo sa kalibutan. Pero kung ma-miss nimo ang decision to repent of your sins and believe on the Lord Jesus Christ, mabilin ka sa sining kalibutan kag mamatay and then mahamulag sa Dios sa walay katubtuban dito sa linaw nga kalayo. Friend, samtang may time ikaw, kabay himuon mo ini nga desisyon kag padayon ka sa pagpamati diri sa aton kag tun-an naton ang ining nga mga promisa, whether naghambal ang Ginoo sang matuod o kun diin naton pangitaon ang aton nga paglaom kag ang mga propesiya ginhambal niya nagakatabuayhan ini kag matabo ini. I hope nga ikaw nga wala pa makasiguro sina talupang dun nimo kinahanglanon sa imo kalag. Kag tuod gid no sila sa Ginoo, ano ang ma-profit sa isa ka tawo? Anong maangkon niya if he owns the whole world and yet lose your soul? Amo na hindi pa lahog-lahogan. Hindi ka subong sa kay Elon Musk nga silingit, ano gi ko ba pa-impierno ko? Ano may mga tao man nga hambal sina, pero ang Dios hindi siya gusto magpa-impierno kabyan. Gusto niya maging kaupod niya sa kalangitan. Amo na nga ginpadala niya iya bugto nga anak kag nag-anto sa mapait nga kamatayon sa krus sa Kalbaryo. Agud lamang nga luwason ka sa sining delikado nga duog nga impierno nga hindi ka dito makakadto. Kay kung batunon mo si Kristo bilang personal manuluwas, paagi sa pagpangamuyo, upod sang gahom sang balan nga espiritu, ang imong ngalan isulat sa libro sang kabuhi. Kag manging kaupod mo ang Ginoo sa walay katubtuban, kaupod man sa mga nagbaton kay Kristo nga ila personal manuluwas. Kung ikaw isa ka tumulo og pamati karon, kabay nga i-share na mo ini sa imong kaabyanan, sa imong hinigugma sa kabuhi nga sundon nila ining aton mensahe, agud matun-an nila ang kamatuoran na ginhambal sang Ginoo nga ang paglaom naton yara lamang kay Kristo Jesus. Salamat sa inyo pagpamati, tugtog sa naton nga pagtuon sini. God bless you.